Mula nang mamatay ang nanay ko noon sa sakit na kidney failure, naging impyerno na ang buhay ko, Kabanong. Sa dami kasi ng nautang namin para sa pagpapagamot ni Mama, napilitan na akong humingi ng tulong sa matapobre kong tiyuhin, si Tio Gaspar. Si Tio Gaspar ang nagbayad ng lahat ng utang ko. Pero ang kapalit nun, kailangan kong pumunta ng Nueva Ecija para manilbihan sa kanya. Ako ang pumasa ng lahat ng problema na naiwan ng nanay ko. Dapang-dapa na ako, pero sinusubukan ko pa ring lumaban noon. Unang araw ko pa lang sa malaking bahay ni Tio Gaspar, hindi na naging maganda ang trato niya sa akin. Hindi niya ako pinakilalang kamag-anak. Sa halip, ang pagpapakilala niya sa akin ay anak ako ng kakilala niyang may utang sa kanya. Bukod pa ron, wala akong matinong tulugan. Wala na kasing bakante ang kwarto ng mga kasambahay. Kaya ang nangyari, sa labas ako natulog. Sirang kubo na nakatambak sa likuran ng mansyon. Dapat kayanin ko to. Kayanin ko ang impyernong buhay na to. Wala nang ibang paraan para mabayaran kong utang ko sa kanya. Inayos ko lang ang higaan ko. Inalis ko ang mga tuyong dahon at pinagpagan ng bahagya. Bag ko lang ang nagsilbi kong una nun. Ipipikit ko na lang sana ang aking mga mata nang makarinig ako ng boses. Ay, buwisit! Nakita ko ang isang lalaking mahaba ang buhok at may daladalang pagkain. Kumain ka na muna, sabi ni Nanay Feliz. Palim akong natuwa nun. Wala pa rin kasi talaga akong kain nun. Mabuti na lang, nagmagandang loob ang pinakamatanda sa mga kasambahay. Maraming salamat ho. Hindi pa rin kasi talaga kumakain eh. Eh bakit ka pa tumuloy? Nilagay mo lang ang sarili mo sa impyerno. Alam mo ba na may isa pa kayong kamag-anak na ginawa lang basura ni Boss Gaspar? Bigla kong naalala ang pinsan ko sa malayo na si Jimboy. Siya ang naunang nanilbihan doon. Kaya pala wala na siya nang dumating ako. Kasi base sa lalaking kausap ko, tumakas na lang daw si Jimboy. Wala naman akong magagawa eh. Malaki ang pagkakautang ko kay Tio Gaspar. At wala akong alam na ibang paraan para mabayaran siya. Ay, mapang-abuso talaga yang si Boss Gaspar. Gawain na niya yan. Kapag may utang sa kanya, gigipitin niya para mahawakan niya si leeg. Wala eh. Mahirap lang po ako eh. Wala akong magagawa kundi sumunod na lang. Meron. May magagawa ka. Tumakas ka rin. Malabo po. Malabong mangyari yan. Ay, siya nga po pala. Ano nga palang pangalan nyo? Arthur ang pangalan ko. Ikaw? Roland na lang ang tawag niyo sa akin. Sige. Kain ka na muna, Roland. May gagawin pa ako sa loob. Sige po. Maraming salamat po, Mang Arturo. Tumango na lang ang lalaking yon sa akin. Ramdam ko naman na mabuting tao siya. Kaya kahit na paano, napapanatag ang kalooban ko. Kinabukasan ng umaga ay nahuli na ako ng gising. Tinanghali na pala ako. Naririnig ko na ang malakas na boses ng tiyuhin ko. Dali-dali akong bumangon. Kabado na ako ng mga sandaling yon. Pagdating ko sa tapat ng mansyon, naabutan kong nakailera na ang mga kasambahay. Pinaggagalitan sila sa di ko malamang dahilan. Napadako ang tingin sa akin ni Tio Gaspar. Matalim ang tingin niya. Kalmado siyang naglakad at tumarap sa akin. Ano ka nga rito? Nakayuko pa akong sumagot sa kanya. Kasambahay po. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Naramdaman ko pang parang umalog ang isa sa mga ngipin ko. Sir, wag naman. Kawawa naman siya. Kasalanan ko kung bakit ngayon lang siya nagising. Hindi ko siya sinabihan sa tamang oras ng Manahimik ka, tanda! Ikaw, Roland, ayoko ng babagal-bagal at tatamat-tamad sa bahay ko. Naiintindihan mo ba? Oo, Isang malakas na sampal na naman ang natanggap ko.
Pero sa kabilang pisngi naman, Anong oo? Maangas ka ba talaga? ang ibig ko pong sabihin ay, opo. Umalis ka nga muna sa harapan ko! Alis! Hinila ako ng gwardya at persahang pinalabas ng mansyon. Sige, umalis ka muna. Palamigin mo muna si boss para di ka masaktan. Lakad-lakad ka muna doon. Nahihilo ko ng mga pagkakataong yon. Pero wala akong magawa kundi ang sundin na lamang ang sinabi ng gwardya. Naglakad ako kahit parang gumagalaw ang paligid ko. Hindi ko na alam kung saan ako nakarating nun. Basta ang natatandaan ko lang ay malayo na ako sa mansyon. Sa gilid ng isang tulay ay nawalan na ako ng malay. Sobrang naalog kasi talaga ang utak ko dahil sa ginawa ng tiyuhin ko. Nang magising ako, ay nasa isang bahay na ako na hindi pamilyar sa akin. Malabo pa ang paningin ko nang bumangon ako. Tumingin ako sa gilid. Nakita ko ang isang matandang lalaki na abala sa hinahalo niya sa niluluto niya sa kaldero. Dahan-dahan akong bumangon. Naramdaman ko pa rin ang hilo pero kayang-kaya ko naman ang tumayo. Mabuti naman at nagising ka. Alas 9 na ng gabi. Sino ho kayo? Bakit ako nandito? Humarap ang matanda. Medyo kulubot na ang mukha niya. Puting-puti na rin ang kanyang buhok. Sa tansya ko, nasa edad 70 to 80 na siya. Kilalanin mo na lang ako bilang Lolo Gobert. Ako ang nakakita sa iyo sa tulay ng mawalag ka ng malay. Nagkakariton kasi ako doon. Kaya buong pagsisikap kong isinakay ka sa kariton. Ano bang nangyari sa iyo? Bumalik sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Muli kong naramdaman ng takot sa sistema ko. Pinaltrato ka ba? May nakita akong basa sa kaliwang pisngi mo. Wala po ito. Sige po, maraming salamat po . Uuwi na po ako. Teka, gumito ka muna. Delikado na sa labas. Pero kailangan ko na pong umuwi. Mayayari ako sa amo ko. Maraming aswang sa labas. Ano po? Aswang? Pumarito ka nga muna. Hintayin mo na lang sumikat ang araw. Muling bumalik ang matanda sa paghahalo sa kaldero. Hindi po ako naniniwala sa mga aswang . Bukas ng umaga, maniniwala ka na. Nagsandok ang matanda ng sabaw mula sa kaldero at ibinigay yon sa akin. Humigop ka muna. Makakatulong yan para mawala ang hilo mo. Medyo nahihiwagaan talaga ako sa matandang yon, Kabanong. Sa dami ba naman kasi ng gagawing pantakot sa akin ay aswang pa. Sinuyod ko ng tingin ang paligid ng bahay. Maayos naman. Malinis sa mga gamit at organisado. Wala akong makitang kahina-hinala sa kanya. Hindi rin naman ako kinakabahan. Kaya naman nalilito talaga ako kung bakit siya ganun magsalita. Maraming salamat po . Pero sino ba talaga kayo? Gobert nga ang pangalan ko. Ang ibig ko pong sabihin, ano po kayo? Isa lang naman akong simpleng tao. Pero marami akong nalalamang sikreto ng sityo na ito. Hindi na lang din ako nagsalita. Nanahimik na lang ako sa papag. Kabanong, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nagtiwala sa kanya nun. Basta natagpuan ko lang ang sarili ko na bumalik na lang ako sa pagkakahiga. Nagising na lang ako ulit, umaga na. Wala nang matandang lalaki na si Gobert. Pero nag-iwan siya ng sulat na pumunta siya sa bayan para mamili. Lumabas na ako kaagad. Umandar na naman ang kaba sa aking dibdib nang maalala ko si Tio Gaspar. Siguradong galit na naman yon dahil hindi ako umuwi. Malayo pa lang ay natatanaw ko nang nasa labas sina Arthur at sina Aling Feliz. Nagmamadali akong lumapit. Kita ko na sa mukha nila ang lapis na takot. Mang Arthur, may nangyari ba sa loob? Bakit kayo nandito? Tiningnan ako ni Mang Arthur na parang nababahala. Bakit ka pa bumalik? Ikaw ang pagbubuntangan ni Boss Gaspar. Ha? Bakit? Ano ba talagang meron sa loob?
Mga tauhan ni boss, minasaker. Ano? Minasaker? Alam kong di ka maniniwala, pero ang mga pumatay sa tauhan niya ay mga aswang. Nagtayuan ang mga balahibo ko ng mga sandaling yun, Kabanong. Naalala ko ulit ang sinabi ni Gobert. Nagkatotoo nga ang sinabi niya. Bagay na nakapagpaisip sa akin kung sino ba talaga ang taong yon. Nasaan si Tiyo? Hindi pa nakakabalik. Umalis yun kagabi kasi may kikitain daw na kliyente. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang bumalik dito. Mapapatay ka nun. Ikaw ang pagbubuntukan niya. Hindi ako pwedeng umalis eh. Baka ako naman ang pagbintangan niya kapag hindi niya ako nakita. Pero anak, mabubugbog ka na naman. Kapag galit si Boss Gaspar, kung sino-sino lang ang sinasaktan niya para lang humupa ang galit niya. Pero bahala ka, buhay mo yan. Sanay ka naman na yatang mabugbog eh. Bumuntong hininga na lang ako. Gusto kong pumasok sa loob nun, pero ayaw nila Aling Feliz. Basta ang sabi ni Mang Arturo, lasog-lasog ang katawan ng mga tauhan ni Tiyo. Hindi na rin daw makilala ang mga mukha sa dami ng kalmot. Nangyari daw mga yon nung madaling araw. Si Aling Feliz na mismo ang nagkumpirma sa akin na totoong mga aswang nga ang pumatay. Dagdag pa niya, noon pa man ay may aswang na sa kanila pero matagal ng panahon yon. Kaya isang malaking palaisipan para sa kanila kung bakit bigla na lang ulit lumitaw ang mga aswang. Mga bandang 7:00 na ng umaga nang umuwi si Tiyo. Nakita niya pa kaming nasa labas lahat. Napayuko na lang ako dahil takot akong tumingin sa mga mata niya. Oh, bakit nandiyan kayo sa labas? Wala ba kayong gagawin sa loob? Ha? Kasama niya ang isang lalaki na maputla at matangkad. Sa pagkakarinig ko ay kanang kamay ng tiyuhin ko yon. Sir, yung mga tauhan niyo po sa loob, pinatay na mga aswang. Nagsalubong kagad ang kilay ni Tiyo Gaspar. Anong aswang ang pinagsasabi mo, ha? Aniwala kayo, sir. Pumunta sila rito kaninang madaling araw. Tapos pinagpapapatay nila mga tauhan niyo habang natutulog. Sinenyasan ni Tiyo Gaspar ang kanyang kanang kamay na silipin ang nasa loob. Sumunod naman kagad ang lalaki. Wala pang 1 minuto ay mabilis na nakabalik ang kanang kamay. Boss, patay na ang mga tao natin sa loob. Wasak-wasak ang katawan, boss! Nanlaki ang mata ni Tiyo Gaspar na pumasok doon sa loob. Narinig na lang namin na nagsisisigaw na sa galit si Tiyo. Sa sobrang galit niya ay makailang beses din siyang nagpaputok ng baril. Umalis ka na kung gusto mo pang mabuhay. Bilisan mo! Umiling lang ako. Kinakabahan ako kung ano ang iisipin ng tiyuhin ko kapag bigla na lang akong nawala. Pero napaisip din kasi ako kung totoong mga aswang ang pumatay sa kanila. Ano naman kaya ang pwedeng dahilan? Samantalang mukhang hindi naman naniniwala si Tiyo Gaspar sa mga ganon. Nakapagtataka rin na hindi ginalaw ng mga aswang sina Aling Feliz. Ibig sabihin, mga tauhan lang talaga ni Tiyo Gaspar ang target ng mga nilalang na yon. Maya-maya lang Kabanong ay lumabas ulit si Tiyo. Sinigawan niya kami at inutusang tumawag ng mga pulis. Agad na kumilos si Mang Arturo. Sasama sana ako nang tawagin ako ni Tiyo. Naramdaman ko na lang na may matigas ng bagay ang tumama sa ulo ko. Pinalo na pala ako ni Tiyo Gaspar ng baril. Nahilo-hilo na naman ako at tuluyang natumba sa gilid. Agad akong nilapitan ni Aling Feliz. Naiyak na lang siya nang mapansing dumudugo ang ulo ko. Nasaan ka kagabi nung nangyari ang lahat ng ito, ha? Saan? Hindi na ako nakapagsalita. Napatingin na lang ako sa mga mata niya na nanlilisik. Nang makarating ang mga pulis Kabanong ay saka naman ako dinala ng kanang kamay ni Tiyo Gaspar sa van. Doon na ako nagkamalay at wala naman akong nagawa. Hawak-hawak ng kanang kamay ang baril na anumang oras ay pwede niyang iputok sa akin. Natatanaw ko sa labas na abala ang mga pulis sa pag-iimbestiga sa loob. Kinakausap nila si Tiyo Gaspar tungkol sa nangyari. Anong alam mo sa nangyari? Aswang ka ba? Ha? Hindi po. Tao po ako. Wala akong dugong aswang. Maniwala po kayo. Nasaan ka ba nung nangyari ang batayan? Sabi nila, wala ka sa mansyon. Pagkatapos niya akong sampalin, pinalayas niya ako kagabi.
Lumabas daw muna ako. Kung saan-saan na lang ako pumunta. Dito ka lang. Hintayin natin matapos ang investigasyon. Tingnan natin kung anong gagawin sa'yo ni boss. Pinagpawis na naman ako na malamig, Kabanong. Iniisip ko noong mga sandaling yon ay baka yun na rin ang huli kong oras. Base sa nakikita ko kay Tio Gaspar, galit na galit siya at parang gustong gusto niyang pumatay. Halos 1 oras ding nag-iimbestiga ang mga pulis. Hindi ko na alam kung ano ang naging resulta. Basta nakita ko na lang na kinaladkad na ni Tio Gaspar si Mang Arthur. Padabog siyang ipinasok sa van katabi ko. Tahimik lang si Tio Gaspar at saka sumenya sa kanang kamay niya na umalis na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila sa amin. Habang ako takot na takot, si Mang Arthur naman ay tahimik lang. Mga hapon na nang makarating kami sa liblib na lugar. May nakatirik na 2 palapag na gusali. May kalakihan yon at malakas ang nakikita naming ilaw sa loob. Pinababa kaagad kami. Hawak kami ng kanang kamay sa magkabilang braso. Sa bungad pa lang ng gusali, bumati na agad ng 2 bantay sa gilid. Doon ko napatunayan na talagang ginagalang si Tio Gaspar. Dinala nila kami sa isang silid. Binalandra kami roon at saka ako ang unang nilapitan ni Tio Gaspar. Obeng, yung gamit ko akin na. Tumango ang kanang kamay niya na si Obeng pala ang pangalan. Pagbalik nito, may dala na itong mahabang latigo. Agad akong hinagupit ni Tio Gaspar. Sa pagkakaalam ko, yari sa buntot ng pagi ang latigo na yon. Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Aswang ka ba, ha? Tio! Lumatay nang lumatay ang latigo sa likuran ko. Tumama pa paminsan-minsan sa ulo ko. Sobrang hapdi bawat hagupit. Ramdam na ramdam ko ang namumuo niyang galit. Sabihin mo, aswang ka ba? Umamin ka! Dahil papatay kita! Biglang nagsalita si Mang Arthur. Napukaw niya ang atensyon ni Tio, kaya siya naman ang pinagtuunan. Wala pong kasalanan si Rolen. Kasalanan ko po kasi hindi ko nabantayan yung gate. At bakit ka magbabantay ng gate? Gwardya ka ba? Boy ka lang ah! Magpapalusot ka na nga lang ipalpak pa! Bida-bida! Nilatayan ni Tio ang katawan ni Mang Arthur. Napapangiwi na lang si Mang Arthur sa sobrang sakit. Ganun pa man, nagagawa pa rin itong maging matatag. Sino? Sino ang aswang sa inyong dalawa? Sabihin niyo! Bakit hindi na lang po kayo maglabas ng bawang at ipakain niyo sa amin para malaman niyo ang totoo? Medyo maangas na ang pagkakasabing yun ni Mang Arthur. Natahimik si Tio Gaspar at sumenyas kay Obeng. Kumuha si Obeng ng maraming bawang. Agad na sinalpak ni Gaspar ang bawang sa bibig naming dalawa. Pero nadismaya lamang ito nang wala naman nangyari sa amin. Boss, mukhang hindi po talaga sila aswang. Eh sino nga ang papatay sa mga tauhan ko? Silang dalawa lang naman ang pinag-iisipan ko. Huwag ka mag-alala, boss. Ako mismo ang aalam. Tumingin sa amin si Tio Gaspar. Naglabas na ito ng baril at nagkasa. Unang tinutukan ni Tio si Mang Arthur, na nung mga sandaling yon ay kalmado lang. Boss, wag mo na sila patayin. Mapapakinabangan natin sila. Gawin nating tauhan. Tila nagbago ang reaksyon ni Tio Gaspar sa kanyang narinig. Dahan-dahan itong binaba ang baril at kalaunan ay isinuksok sa tagiliran. Maganda yung naisip mo. Wag na pabalikin sa mansyon ito. Dito na lang to, ha? Wag niyong pahawakin ng baril ang mga ito. Baka pumatay itong 2 to ng mga tauhan natin. Ako na pang bahala sa 2 yan, boss. Butas bungo na mga yan kapag kumulit yan. Huminga ng malalim si Tio Gaspar. Bumuo ka ng grupo. Isama mo itong 2. Manguhuli kayo ulit mamayang gabi. Tumango lang si Obeng. Lumabas na rin ng silid na yon ang tiyo ko. Ngumiti na lang ng nakakaloko ang lalaking si Obeng. Maraming salamat. Huwag ka magpasalamat. Hindi ko kayo iniligtas. Mas kalbaryong aabutin nyo sa gagawin natin. Bakit? Ano bang gagawin natin? Wala kang karapatang magtanong. Mabuti pa, manahimik kayo rito. Babalikan ko kayo mamayang hapon. Umalis na rin si Obeng. Naiwan naman kami ni Mang Arthur na hapding-hapdi sa mga latay sa katawan namin.
Sumandal ako sa pader. Saka ko lang naramdaman ang lahat ng sakit. Kumikirot na rin ang sugat ko sa ulo dahil sa pagpalo ng baril. Parang ang init din ng mga latay sa katawan ko. Ayos ka lang ba? Talungin mo sarili mo. Mas marami kang tinamong sakit kaysa sa akin. Ayos lang naman ako eh. Mas iniisip ko kung aswang ba talaga yung pumatay sa mga tao ni Tiyo. Sa tingin nyo, marami ba talagang aswang sa probinsya natin? Hindi ko rin alam. Nagulat na nga lang din ako nang sabihin ni Aling Feliz na may mga aswang. Pero totoo ang mga aswang. Nakaranas ng pangangaswang ang mama mo sa bunso namin dati. Po? Ay, pasensya na kayo. Nadadamay ka pa ngayon. Anong nadadamay? Matagal na kaming nagtitiis sa pagmamaltrato kahit noong wala ka pa. Wala lang talaga kaming mapupuntahan kaya ayaw naming umalis. Napapailing na lang ako, Kabanong. Hinintay na lang namin na lumipas sa mga oras. Dakong 5:00 ng hapon ay binalikan kami ni Obeng. Ni hindi man lang namin nalinisan ang mga sugat namin. Pinalabas na kagad nila kami. Isinakay nila kami sa loob ng van kasama ang iba pang mga lalaki na may dalang baril. Wala kaming ideya kung saan ang punta namin. Basta, kapag nakikita namin ang nakakalokong ngiti ng mga lalaki, pakiramdam namin ay hindi kami ligtas. Gabi na nang huminto ang van namin at ang kasunod naming kotse. Nasa tapat kami ng mapupuno at maraming halaman. Mauuna kayong maglakad. Bilis! Pinaabante pa nila kami gamit ang dulo ng baril. Mga ilang sandali lang, nakita naming hindi na sila naglalakad. Sinenyasan kami ni Obing na pumasok na sa kagubatan. Ano pong gagawin namin dito? Magpahabol kayo at dalhin nyo rito. Magpahabol? Sa alin? Dami mong tanong ah. Barilin kita, gusto mo? Bilis! Huwag na kayong magtangka na tumakas ha. Mapapaagat talaga buhay nyo. Sinunod na lang namin ang sinabi ni Obeng kahit na natatakot kami sa kadiliman ng gubat. Sino kaya ang sinasabi nilang hahabol sa atin? Ewan ko. Basta kung ano na lang ang makita natin dyan. Habang naglalakad kami, ay di namin maiwasang magpalingon-lingon. Nang makalayo na kami at hindi na matanaw ang kalsada, may nakita naman kaming parang isang maliit na komunidad. Tahimik at mukhang payapa. Sandali pa kaming napaisip ni Mang Arthur kung tutuloy kami ron. Mukhang delikado dyan. Bumalik na tayo doon. Paano yung sinasabi ni Obing? Tumakas na lang tayo. Sa kabila tayo dumaan. Papatay nila tayo. Wala rin namang pagkakaiba kapag bumalik tayo na... Tumigil si Mang Arthur sa pagsasalita nang makita namin sa kabahayan na naglabasan ng mga tao ron. Hindi namin alam kung paano nila nalaman na nakatago kami ron. Parang nakatingin kasi silang lahat sa kinaroroonan namin. Bakit? Parang alam nila na nandito tayo. Ewan ko. Itanong mo sa kanila. Kinabahan na kami nang makitang unti-unti na naglalakad at lumalapit ang mga yon. Kailangan na yata nating umalis. Nauna na akong tumayo. Nang magtakbuhan na sila papunta sa amin, ay wala na kaming sinayang na pagkakataon. Umalis na rin kami ni Mang Arthur. Mas bumilis kaming tumakbo nang maramdaman namin na parang bumibilis na rin sila. Dali! Bilisan nyo! Eto na nga oh! Nang lumingon kami sa likuran, naramdaman namin na gumagalaw na ang mga puno. Para bang nagtatalunan na sila roon. O kaya ay dun sila dumadaan. Kaunting-kaunti na lang ay makakabalik na kami sa kalye. Nang biglang mapatid si Mang Arturo. Todo hila ko sa kanya, lalo pa nang makita na ang mga taong humahabol sa amin. Na noong mga sandaling yon, nakita namin na para silang mga gagambang gumagapang. Pagtayo ni Mang Arthur, tagumpay kaming nakabalik kina Obeng. Nagtataka kami kung bakit sila nakatutok ng baril. Akala nga namin kami ang papaputukan. Napatago kami sa likuran ng kotse nang magpaulan sila ng bala. Ilang sandali lang, nakita naming may mga nakabulagta na sa lapag. At ang mga taong yun ay kakaiba ang mga itsura.
Parang inaagnas na ang mga muka. Mahaba ang tenga at ang mga kuko. Sige, i-check nyo kung may buhay pa. Pagpatay na lahat, ikarga na yan sa truck. Saka lang namin napansin na may truck na pala sa gilid. Dahil sa kuryosidad, Kabanong, hindi ko na naiwasang magtanong kay Obeng. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakakita ko ng ganong klase ng tao. Sino yung mga yun? Bakit ganon ang itsura nila? Ngumisi si Obeng at bahagyang natawa. Wala talaga kayong ideya. Itong mga ito ay mga aswang. Ha? Aswang? Teka, kung aswang yan bakit nyo kakarga sa truck? Dami mong tanong babarilin na kita Napailag pa ako nang itutok na sa akin ang mahabang baril. Buti na lang ay hindi niya kinalabit ang gatilyo. Nang masiguro na nila na walang buhay sa mga nakabulagta, tulong-tulong na naming inakyat yon sa truck. Kinikilabutan ako habang binubuhat namin yung Kabanong. Hindi ako makapaniwala na ganun pala ang itsura ng mga aswang. Pagkatapos maikarga sa truck ang lahat ng aswang, isinarado na rin namin yon at pinaalis kaagad. Sumakay na kami ulit sa van. Tahimik lang kaming nasa biyahe ng mga oras na yon. Pero sa loob-loob ko, gusto ko na ring tumakas. Nanginayang ako dahil nung nasa gubat kami, dapat tumakas na pala kami. Habang tumatagal, naiintindihan ko na kung bakit ang pagiging interesado nila sa mga aswang. Kutob ko noon, yun ang isa sa pinagkakakitaan ng tiyuhin kong ubod ng sama ang ugali. Nakabalik kami sa parang hideout nila Tio Gaspar. Nang ibalita ni Obeng ang nangyari, ay sumilay agad ang malapad ng ngiti ni Tio Gaspar. Parang nakalimutan na agad nito ang mga nangyari sa pinatay niyang tauhan. Mahusay! Mahusay ang ginawa niyo, Arnold. Bumili ka nga ng 5 kahon ng alak. Sama mo na rin ng maraming pulutan, ha? Tumango naman ang isa pang tauhan. Etong dalawang ito, anong silbi nito? May ginawa ba ito? Baka nabaglang ang buntot. Nagtawanan ng mga nasa loob ng hideout. Pero buti na lang ay sinabi ni Obeng ang totoong nangyari. Hindi ko talaga maintindihan kung talaga bang tinutulungan niya kami o sadyang wala lang siyang magawa. Boss, kundi dahil sa kanila, hindi tayo makakarami. Sila nagpahabol. Taging pain sila. Akala ko nga hindi na makakabalik yung mga yan ganun ba? Itong dalawang tanga na ito ang nagpahabol? Lalo na itong inutil na ito? Tinutukan pa ako ni Tio Gaspar ng baril. Totoo, boss. Alam nyo, mukhang mapapakinabangan pa natin ang dalawang ito Tumango-tango lang si Tio Gaspar. Maganda na ulit ang mood niya. Medyo nawala na ng konti ang takot ko. Para pala makuha mo ang loob niya, kailangang may gawin ka para sa kanya. Bumaha ng alak sa hideout nung gabing yon. Nagdiwang kasi sila dahil yun pala ang unang beses na may pinakamaraming nahuling aswang. Kantahan at kwentuhan lang ang maririnig sa buong hideout. Habang kami naman ni Mang Arthur, minabuti na lang naming magpahinga sa sirang sasakyan kaysa makisali sa kanila. Iniisip kasi namin na baka pagtripan lang nila kami. Ayos lang ba kayo? Kanina pa kayo tahimik Oo, ayos lang naman ako. Pero kasi, nagugutom na ako Ako nga rin Wala man lang pagkain na binigay sa atin. Ano pang aasahan mo sa kanila? Halang naman ang mga kaluluwa dyan Ay, pambihirang buhay to. Hindi ko inakala na magiging ganito ang lahat. Bumangon ako ulit dahil ang sakit pa rin ng mga latay sa katawan ko. Sabi ko naman kasi sa iyo magiging kalbaryo ang buhay mo sa poder ni Boss Gaspar. Ayaw mo maniwala. Mas okay na siguro itong nangyari. At least, di ba? Medyo natuwa sa atin si Tio. Anong balak mo? Siguro, sasakyan ko na lang yung mga nangyayaring ito. Kung ito lang ang paraan para mabuhay ako, di sige lang. Ikaw, tatakas ka pa rin ba? Hindi na rin siguro. Kasama naman kita Ang inaalala ko lang ay si Nanay Feliz. Alam kong nag-aalala yun sa atin.
Lumapit pa ako ng bahagya sa kanya at pabulong na nagsalita. Gusto mo, puntahan natin si Aling Feliz. Hintayin lang natin silang malasing. Sasagot pa sana si Mang Arthur nang makita naming paparating si Obeng. May daladala itong isang bilao ng pansit na may kanin at manok. Oh, bukas ng umaga. Umuwi daw muna kayo ng mansyon, sabi ni boss. Po? Bakit po? Ang dami mo talagang tanong, no? Pasensya na po. Bumuntong hininga si Obeng. Baka kasi may lumusob na naman daw aswang sa mansyon. Mga kasambay lang yun naroon eh. Nag-alala kami para kay Aling Feliz. Para sa aming dalawa ni Mang Arthur, malaking biyaya na pauuwiin kami sa mansyon. Medyo natatakot kami sa banta ng mga aswang. Pero ang mahalaga na lang sa amin ay masamahan namin si Aling Feliz. May kasama kayong mga tao ni boss. Pero kayong dalawa ang magiging leader doon. Kaya ayusin nyo, ha? Kami? Pero wala kaming alam sa ganyan. Hindi nga kami marunong humawak ng baril eh. Wala na akong pakialam dyan. Ang mahalaga, mapatay nyo yung mga aswang na posibleng bumalik sa mansyon. Para marami na naman tayong biyaya. Oh, kunin nyo ito. Kumain kayo para may lakas kayo bukas ng umaga. Binigay niya sa amin ang bilao. Pag-alis ni Obeng, ay para kaming mga asong matagal nang hindi pinakain ng amo. Naubos namin ang isang bilao ng pansit at manok. Yun na ang pinakamagandang nangyari sa gabing yon. Ang makakain ng marami. Kinabukasan ay maaga kaming kinalampag ni Obeng. Kahit ang iba pang kasamahan namin na may hangover ay napilitan na rin bumangon. Kayong dalawa, bumalik na kayo sa mansyon. Magsasama ako ng 4 na tauhan para may kasama kayo. Tumangot-tango na lang kami. Bago kami umalis ng hideout, inabutan pa kami ni Obeng ng tig-iisang baril. Yun ang unang pagkakataon na nakahawak ako ng baril sa buong buhay ko. Kaya naman, sobra akong namamangha nung mga sandaling yon. Samantalang si Mang Arthur naman ay wala man ng reaksyon. Hindi pa man kami nag-aalmusal ay bumiyahe na kami kagad pabalik ng mansyon. 7:00 na nang makarating kami doon. Naabutan namin si Aling Feliz na nagluluto na sa kusina. Tuwang-tuwa naman siya nang makita kami ni Mang Arthur. Ay nako, kayong dalawa talaga oh. Saan kayo dinala ni Boss Gaspar? Ayos lang ba kayo? Nako, paano yan? Nakita pa ni Aling Feliz ang mga tinamo naming sugat. Ayos lang naman ho kami. Ikaw po ba rito, Aling Feliz? Ayos ka lang ba rito? Wala bang mga aswang na umaaligid kagabi? Nagbagong reaksyon ng mukha ni Aling Feliz. Bumakas sa mukha niya ang trauma na dulot ng mga aswang. Wag na muna natin banggitin ang tungkol sa mga aswang. Hindi pa nakaka-recover si Nanay Feliz eh oh. Sumang-ayon na lang ako at tumingi ng paumanhin. Hoy, tanda! May ulam na ba dyan? Di pa kami nag-aapunan. Napansin ko na hindi nagustuhan ni Mang Arthur ang sinabing yun ng kasama namin. Tinapi ko na lang siya para kumalma. Mga pre, nagluluto pa lang si Aling Feliz. Baka maya-maya ayos na ito. Konting hintay na lang. Hindi na nagsalita pa sila Arnold. Sinamahan na lang namin si Aling Feliz sa kusina. Tinulungan namin siya sa pagluluto. Parang nanay na rin kasi namin si Aling Feliz. Kahit na kabago-bago ko lang doon, pakiramdam ko nagkaroon ako ng pangalawang ina. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang niluluto namin. Pinagandaan namin ang makakain sila Arnold sa tapat ng garden. Iniinsulto pa nga nila kami, pero hindi na lang namin pinapansin. Dinadasal na nga lang namin na sana makain rin sila ng mga aswang. Mabilis na lumipas sa mga oras. Palubog na rin ang araw. Habang kami ni Mang Arthur ay naglalakad-lakad sa paligid ng mansyon, ang iba naming kasamahan ay petiks-petiks lang. Walang yatong sila Arnold oh. Mamatay sana yan mamaya. Huwag mo nalang pansinin. Focus na lang tayo sa pinapagawa ni Tiyo. Ha, talagang kinakarir mo na ah. May magagawa pa ba ako? Kapit na lang sa patalim kumbaga. At saka, para mapaamo mo si Tiyo, kailangan may gawin ka para sa kanya.
Iyan talaga yung natutunan ko. Sige na. Dito ka sa harapan. Ako naman dun sa likuran. Magpaputo ka lang ng barel kapag may dumating ng aswang. Paano ba gamitin to? Itutok mo sabay kalabit. Napapailing na lang na umalis si Mang Arthur. Ako naman tinuon na lang ang sarili sa pagbabantay. Wala pang 10 minuto, may nakita kong isang matandang lalaki. Tulak-tulak niya ang isang kariton. Malayo pa lang, pamilyar na siya sa akin. Nang ilang metro na lang ay nakumpirma ko nga na si Gobert yon, ang matandang lalaki na tumulong sa akin. Napangiti ako nang nasa harapan ko na siya. Nakangiti rin siya sa akin at sandaling tinigil ang kariton. Kayo po pala yan, Lolo Gobert. Pasensya na po kung umalis ako nang hindi na nagpaalam sa inyo ha. Kailangan ko na kasing makabalik dito nung umagang yun eh. Walang problema yon. Bumalik ka na pala kay Gaspar. Ho? Kilala niyo ang tiyo ko? Kilalang kilala. Hindi nawawala ang ngiting yun ni Lolo Gobert. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba sa ngiti niya. Parang may hindi tama mula nang banggitin ko ang pangalan ng tiyuhin ko. Lolo Gobert, naalala ko po ang sinabi niyo sa akin. Yung tungkol sa wag akong bumalik dahil pupunta ang aswang sa mansyon. Kinaumagahan po, namatay nga yung mga tauhan ni Tio Gaspar. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung sino kayo? Bakit niyo po alam yung mangyayaring yun? Nawala ang ngiti ng matanda at seryoso na siyang tumingin sa akin. Paano ko nalaman? Kasi alam ko, tulad ngayong gabi, alam ko rin na may darating na aswang sa mansyon na yan. Kaya iho, kung ayaw mong madamay, umalis ka na dyan. Magsasalita pa sana ko nang bigla namang nakiepal si Arnold. Hindi ko na malaya na nasa gate na pala siya at narinig niya ang lahat ng sinabi ni Lolo Gobert. Anong aswang ha? Tinutukan ni Arnold ng baril si Lolo Gobert. Pero hindi ko man lang siya nakitaan ng kahit na kaunting takot. Arnold, hindi naman siya aswang eh. Aswang to? Bakit niya alam na may darating na aswang ngayon? Aswang to eh. Pinagtatakpan mo ba? Iho, binabalaan kita. Umalis ka na sa mansyon dahil baka mapahamak ka. Tingnan mo. Yung sinasabi niya, aswang yan. Kalma ka lang Arnold. Maayos naman kami nag-uusap ah. Hindi nakikinig sa akin si Arnold. Ayaw niyang alisin ang pagkakatutok ng baril. Hindi rin naman umalis sa kinatatayuan si Lolo Gobert. Kinabahan ako nang muli kong makita ang ngiti ni Lolo Gobert. Iho, ayaw kong madamay ka dahil alam kong wala kang kasalanan. Pero kung hindi ka aalis ngayong gabi, makakasama ka sa mamamatay ngayon. Pagkatapos na magsalita ni Lolo Gobert, nagpaputok agad si Arnold. Medyo tanga o masinta si Arnold dahil kahit malapit lang si Lolo Gobert, hindi niya pa rin tinamaan. Nagulat na lang kami nang gumapang yun palayo. Di ba? Ang bobo mo kasi. Sinabi ko na siyang aswang yun eh. Dapat pinatay mo ni. Sumuot si Lolo Gobert sa may halamanan. Hindi ko na siya nakita nung mga sandaling yon. Parang natuliro din ako. Hindi kasi ako makapaniwala na aswang pala si Lolo Gobert. Natauhan lang ako nang batukan ako ni Arnold. Ano ba tinutunganga mo dyan? Asok na sa loob. Inutil. Nauna na siyang pumasok sa mansyon. Sakto naman, nakababalik lang ni Mang Arthur. Ano nangyari? May aswang na. Pasok na tayo, tara na. Hinila ko si Mang Arthur papasok sa mansyon. Hinanda na namin ang mga sarili namin. Sinarado namin ang lahat ng bintana. Lahat din ng kagamitan namin laban sa mga aswang ay nakahanda na. Meron pang isa sa amin na may hawak ng Armalite na sobrang dami ng bala. Ako na ang tatayong leader. Mga inutil tong dalawang to eh. Sumang-ayon ang iba naming kasama kaya wala na rin kaming nagawa. Hinayaan na lang namin siya sa kagustuhan niya. Samantala,
Ipinasok namin ang mga kasambahay kasama si Aling Feliz sa iisang kwarto. Lahat sila ay alam ng darating mga aswang. Kaya naman hindi na maipinta ang mga mukha nila nang dahil sa takot. Pagsapit ng alas 7, nakakarinig na kami ng mga kakaibang tunog. Nanggagaling yon sa kung saan-saan. Parang mga hayop na nagugutom. Mang Arthur, hindi talaga ako marunong gumamit nito eh. Basta, ayusin mo lang ang hawak mo. Tapos, itutok mo lang ng maayos sa kamoy putok. Tumango na lang ako. Pero ang totoo ay kinakabahan talaga ako. Kahit kailan kasi, hindi ko naisip na darating ang araw na hahawak ako ng baril. Ready na lahat. Ayusin nyo lang yung pagpapaputok nyo ha. Kailangan makapatay tayo ng marami para tiba-tiba tayo. Nakatutok lang ang mga baril namin sa gate. Habang kami naman ni Mang Arthur ay nasa likuran nila Arnold. Mga ilang sandali lang, nakita na lang namin na umaalog na ang malaking gate. May nakikita na rin kaming anino sa ilalim. Pagtingin ko kay Mang Arthur, masama ang tingin niya kina Arnold. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak niya, pero kinakabahan ako kung ano man yon. Mang Arthur, ayos ka lang ba? Hindi siya nagsalita. Seryoso lang siyang nakahawak ng baril. Base sa tindig niya, parang matagal na talaga siyang gumagamit nun. Hindi ko alam pero nagkaroon ako ng ibang iniisip tungkol sa kanya. Maya-maya lang, nagulat na lang ako ng pinagbababaril ni Mang Arthur, sina Arnold, habang nakatalikod. Butas ang bungo ng mga yon. Sirit ang dugo at mabilis na bumulagta. Ako naman ay napatulala lang kaabanong. Parang nawalan ako ng boses. Hindi ako makapagsalita. Sobrang nagulat ako sa ginawa ng Mang Arthur. Hindi pa nakontento si Mang Arthur. Binaril niya ulit sa ulo para siguraduhin patay na ang mga yon. Tumingin sa akin si Mang Arthur. Ibang-iba na siya. Hindi ko maintindihan ang nangyayari nung mga oras na yon. Napatanong ako sa sarili ko kung bakit niya tinutulungan ng mga aswang. Sa katunayan, siya pa nga ang nagbukas ng gate para makapasok ang mga aswang sa labas. Kasama na rin doon si Lolo Gobert. Dapat lang yan sa kanila. Ngayon, ang susunod nating papatayin ay si Gaspar. Nawiwindang ako sa mga nangyayari, Kabanong. Magkakilala si Mang Arthur at Lolo Gobert. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa mga wala ng buhay na sila Arnold. Habang sa gate naman ay naroon ang mangilan-ngilang aswang. Mang Arthur, anong ibig sabihin nito? Bakit mo sila pinatay? Tsaka, bakit kayo magkakilala ni Lolo Gobert? Roland, makinig ka. Hindi mga aswang ang tunay na kalaban dito. Ang tiyuhin mo, kailangan niyang mamatay. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Naglakad palapit sa akin si Lolo Gobert. Kaswal lang itong nakangiti. Iho, sumama ka sa akin. Kailangan mong maintindihan na ang iyong tiyuhin ang kailangang mawala. Mabubuti ang mga aswang na narito. Lahat kami ay sinusubukang mamuhay na parang isang normal na tao. Pero anong ginagawa ni Gaspar? Kinukuha niya ang mga aswang para ibenta sa mga kapwa niya mayaman. Pinagkakapirahan nila ang mga aswang. Ginagawa nilang eksperimento. Pinapahirapan nila ang mga aswang para lang sa mga pansarili nilang interes. Sila ang tunay na masasama at hindi ang mga aswang. Wala akong masabi sa mga naririnig ko. Bigla akong natakot sa kanila. Ngayon, Roland, pumili ka. Kanino ka sasama? Sa tiyuhin mo o sa amin? Gulong-gulo ang utak ko noon, Kabanong. Hindi magawang tanggapin ng utak ko ang lahat ng nalalaman ko. Naiintindihan ko ang hinaing nila Lolo Gobert. Kahit ako rin naman, minsan ko na rin hiniling na sana ay mamatay na si Tio Gaspar. Pero wala ako sa posisyon para kumuha ng buhay niya. Kahit ganun siya kasama sa akin, gusto ko pa rin ang Diyos na ang gumawa ng paraan para maparusahan siya. Hindi ko alam pero natagpuan ko na lang ang sarili ko
na naglalakad na palabas ng gate. Nakatingin pa sa akin na masama ang mga aswang. Madaanin niyo siya. Lumingon ako sa kanya nang nasa labas na ako. Hindi ako makapaniwala na mas pinili mo ang demonyo mong tiyuhin. Pero hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, pag alis mo ngayong gabi, isa ka na rin sa kalaban namin. Wala akong pinipili. Aalis ako at uuwi na lang ako ng Maynila. Hindi na sila nagsalita. Habang naglalakad ako palayo ay ramdam na ramdam ko ang matatalim na tingin ng mga aswang sa akin. Wala akong pupuntahan. Wala rin naman akong pera kaya malabo na makauwi ako ng Maynila. Nanginginig ako sa takot sa mga pagkakataong yon, Kabanong. Parang gusto ko na lang tumalon sa tulay. Mababaliw na ako sa lahat ng mga nararamdaman ko. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, biglang may humintong itim na van. Niluwanon si Obeng na agad din namang lumapit sa akin. Ano nangyari? Bakit mag-isa ka lang? Ayaw ko na lang sanang ipaalam ang mga nangyari, pero hawak niya ang baril niya. Namatay si Ila Arnold. Pinatay ni Mang Arthur. Aswang si Mang Arthur. Kasabwat siya ng mga aswang. Totoo ba yan? Kung hindi yan totoo, papatayin kita. Wala na si Arnold. Ako na lang ang natira. Nandun na ang mga aswang sa mansyon. Aariin na nila ang mansyon ni Tiyo. Hinila ko ni Obeng papasok ng van. Halika, sumama ka. Pakiusap, ayoko na. Natuduwag ka ba kay Mang Arthur? Gusto ko mang lumabas, pero wala na akong nagawa nang isarado na ang pinto. Kasama ko ang ibang tauhan ni Tio Gaspar na dala ang matataas na kalibre ng baril. Huwag na tayong tumuloy. Marami sila. Sira ulo ka pala eh. Ano ngayon kung marami sila? Di mas marami naman ang bala natin. Manahimik ka nga dyan. Baka mauna ka pa sa kanila eh. Pasabugin ko yung bungo mo. Makalipas lang ang ilang sandali. Huminto ng sasakyan sa labas ng mansyon. Walang sinayang na pagkakataon sila Obeng. Pagbukas nila ng gate, ay agad silang nagpaulan ng bala. Sakto naman na naroon pa sila Arthur sa loob. Niratrat nila ang bahay pero maya-maya lang ay napaatras na rin sila. Naglabasan na kasi ang mga aswang mula sa madidilim na parte. Ganun pa man, hindi pa rin nagpatinag sila Obeng. Pinatamaan nila lahat ng lumalapit na aswang sa kanila. Mga ilang sandali lang, napilitan ng bumalik sila Obeng sa van. Bigla na lang kasing dumami ang mga aswang. Nang umandar na kami, natanaw ko pa si Mang Arthur na bitbit si Aling Feliz. Bakit nyo dinamay si Aling Feliz? Panahimik ka lang, gago ka. Papatay na talaga kita eh. Hindi na kami nahabol ng mga aswang nang ipaharurot ng driver ang van. Makalipas lang ang halos kalahating oras, ay nakabalik na kami sa hideout. Naabutan namin si Tio Gaspar sa loob. Sa itsura ng mga mukha namin, alam na agad niya kung ano ang nangyari. Boss, ang mga aswang, nagkakaisa na sila. Pinatay nila sila Arnold. Agad na napamura ang tiyuhin ko. Mga bobo! Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nagpapatalo sa kanila? Tapos uuwi kayo rito ng ganyan ang dalan yung balita? Boss, ang dami nila eh. Bukod pa doon, ang bibilis nila. Hindi namin alam kung saan sila nanggagaling. Basta, mas delikado sila ngayon kaysa noon. Bigla na lang sinapak ni Tio Gaspar si Obeng. Sa lakas ng pagkakasapak ay natumba ito. Ayaw kong makarinig ng mga dahilan. Ang gusto ko, plano. Boss, si Arthur, aswang din eh. Naloko niya tayo. Baka pumunta sila rito ngayon. Alam niya ang hideout natin eh. Kailangan na nating umalis. Anong umalis? Sira ulo ka ba? Marami tayo rito. Lahat ng gamit natin nandito. Kaya bakit tayo matatakot? Aswang lang ang mga yan. Pero mas marami sila, boss. Mas marami tayong bala. Madali lang yung mga yan. Mayos ka nga, Obeng. Bakit parang ang duwag-duwag mo ngayon, ha? Kinabahan ako nang sa akin na napadako ang tingin ni Tio Gaspar. Inuwakan niya ako sa kwelyo at galit na idinikit ako sa bakal na haligi. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit hinayaan mo na mamatay ang mga kasama mo? Sumagot ka! Wala akong nagawa, Tio. Nagulat din ako sa nangyari. Tsaka,
Bakit kasi hindi nyo na lang isinama si Obing sa amin eh? Aba, sumasagot ka ba? Sinuntok na ako ni Tio Gaspar sa muka. Bumalandra ako sa gilid. Sabi nyo, sumagot ako. Boss, wala siyang kasalanan. Si Arthur ang may kasalanan ng lahat ng ito. Mukhang matagal na niya kayong pinagpaplanuhan eh. Gagong Arthur yan ah. Papatayin ko yan. Nagkasan ng baril si Tio Gaspar. Buong akala ko noon ay papuputokan na niya ako. Buti na lang ay kumalma rin siya na may tumawag sa kanyang kliyente. Makalipas ang halos 1 oras ay naganda na rin kaming lahat. Kahit ayaw ko sumali sa patayan na yon, ay wala naman ako magagawa. Kesa patayin ako ng tiyuhin ko, mas gugustuhin ko na lang mamatay ng may saysay. Habang inaaral ko kung paano hawakan ng baril na ibinigay sa akin ni Obeng, may isa sa mga kasamahan namin ang pumasok ng hideout. Duguan siya. Tapyas na ang pisngi niya noong mga sandaling yon. Boss, nandito na sa labas ng mga aswang. Dinampot agad ni Tio ang mahabang baril sa lamesa. Pagsilip namin sa labas, nakita namin sila Lolo Gobert at Mang Arthur. Galit na galit ang mga mukha nila. Hindi pa man sila nagpapalit ng anyo, ay nakakatakot na sila. Gaspar, tapusin na natin ang kademonyahan mo. Hihinto na natin ang mga ginagawa mo sa aming mga aswang. Hindi naman nagpatalo si Tio Gaspar. Buong tapang itong bumuelta at wala man lang akong nakitang pag-aalinlangan sa kanya. Hoy, mga aswang! Mga salot kayo! Marami na kayong pinipirwisyong tao bago kayo nagbago. Kahit kailan, hindi nyo mababago ang katotohanan na marami na kayong pinatay. Kayo ang pumatay sa mga kamag-anakan ko. Kaya kahit na paulit-ulit ko kayong patayin at ibenta, hindi ako magsisisi kahit na kailan. Sa sinabing yun ni Tio Gaspar, ay napansin kong mas lalong nagalit ang mga aswang. Ang iba sa kanila ay nagbago na ng anyo. Handang-handa na silang lumusob sa amin. Huwag kang sinungaling, Gaspar. Maraming nakakalam kung gaano ka kalupit sa lahat. Isa kang demonyo! Tumawa lang ng malakas si Tio Gaspar. Asar na asar sa kanya ang mga aswang. Nagbago ang kanilang mga itsura. Sa impyerno na kayo magpaliwanag! Niratrat nila ng bala ang mga aswang. Kanya-kanya namang silang gapang at nagpulasan. Nang magsimula na ang putukan, naganap na lang ako ng maaaring labasan para makatakas. Pero huli na ang lahat nun dahil nakapalibot na ang mga aswang sa buong hideout. Pagdating ko sa likuran ng hideout ay may nag-aabang na roon. Hindi rin man ako pwedeng magpaputok sa kanila. Ayaw kong magalit sa akin si Mang Arthur. Habang nagkakaputukan, nakita ko na lang na parang tagilid sila Mang Arthur. Marami kaagad sa mga aswang ang nagkandamatay. Patataas na kalibre kasi ng baril ang mga gamit nila Tio Gaspar. Ikaw, anong gagawin mo? Tutunganga ka lang? Galit akong hinawakan ni Tio Gaspar sa kwelyo ko. Tio, ayoko pong sumali. Gusto ko pa pong mabuhay. Gago ka pala eh. Eh kung ako na lang ang pumatay sa'yo, lumamang ka! Huwag kang duwag! Bilis! Sapilitan akong tinulak ni Tio Gaspar sa pinto. Pinapwesto niya ako katabi ng iba pang tauhan. Kahit ayaw ko, ay basta na lang ako nagpapaputok ng bala. Pero wala pang 10 minuto ay nakita naming nakakaabante na mga aswang. Nauubusan na rin kami ng bala. Kaya kinailangan na namin pumasok sa loob ng hideout. Napapalibutan na kami noong mga sandaling yon, Kabanong. Kaya naman napilitan na rin si Tio Gaspar na gumamit ng mga smoke grenade. Kailangan na naming makaalis dahil habang tumatagal, dumadami ang mga aswang. Paghagis ng smoke grenade sa tapat ng hideout, ay saka ulit nagpaulan ng bala. Ligtas kami na nakapasok sa van habang ang mga aswang naman ay apektado ng mga hinagis din nilang tear gas. Nakisakay na rin ako sa van noon at saka pinaharurot ang sasakyan. Mabilis kaming nakaalis. Wala nang pakialam si Tio Gaspar kung maiwan namin ang iba pa naming mga kasama. Sabi pa nga niya, hindi niya kailangan ng mga patapon. Nakita niya ako na nasa van. Masama ang tingin niya sa akin pero hinayaan na lang niya ako.
7 katao na lang kaming nakatakas, habang yung iba ay pinagpepiestahan na nila Mang Arthur. Kahit na gano'n ang nangyari, Kabanong, hindi ako nagsisisi na kina Tio Gaspar ako sumama. Sa nakita ko kina Mang Arthur noon, masasabi kong hindi rin naman ako magiging ligtas sa kanila. Halos 2 oras kaming bumiyahe. May pinuntahan kaming kakilala ni Tio Gaspar, si Mr. Galvez. At tulad niya, pagbebenta rin ng aswang ang negosyo nito. Sa hideout muna nila kami naglagi. Nang ipaalam ni Tio Gaspar ang nangyari, tuwang-tuwa pa si Mr. Galvez. Akala niya kasi ay kakaunti lang ang inaasahan ni Tio na nakasunod sa amin. Nakita ko sa mga mata ni Tio na meron siyang kakaibang iniisip. Ganun pa man, nakapahinga na rin kaming lahat. Pansamantala kaming naging kalmado dahil marami-rami rin ng mga tao ni Mr. Galvez. Kampante kami na ligtas na kami roon. Habang nagpapahinga ako at nakaupo sa nakatumbang gulong, nilapitan ako ni Obeng. Umupo siya sa tabi ko. Simple siyang may inabot sa akin na sobre. Pera yan. Kapag nagkagulo ulit, umalis ka na. Bumalik ka na ng Maynila. Nagtaka naman ako kasi bigla na siyang bumait sa akin. Sandali. Bakit mo ako tinutulungan? Bago ka pa makapunta rito, kilala na kita. Po? Kilala mo na ako? Paano? Noong nasa Maynila pa ako yung kabit ng mama mo. Baby ka pa lang noon, kilala na kita. Ako rin ang nagbayad ng una niyang bill sa ospital bago ako bumalik rito. Kaya ngayon, tinutulungan kita para makabawi man lang ako sa'yo. Kung makakaligtas ka rito, matutuwa ang mama mo sa akin sa langit. Todo bantay ang mga tauhan ni Mr. Galvez para sa inaasahang pagdating ng mga aswang. Si Tio Gaspar naman ay patuloy pa rin sa pakipag-usap kay Mr. Galvez. Samantala, hindi pa rin ako makapaniwala na si Obeng pala ay ang lalaking pinag-aawayan ng tatay at nanay ko noon. Hindi ko malaman kung magagalit ba ako sa kanya o hindi. Basta ang iniisip ko na lang talaga ay ang ginagawa niyang pagtulong sa akin ngayon. Susubukan namin sanang matulog ni Obeng pero bigla na lang sumigaw ang mga nagbabantay sa labas. Meron na raw aswang sa paligid. Bagay na nakapagpaalarma sa aming lahat. Kanya-kanya ng pwesto. Kapag alanganin ang sitwasyon, tumakas ka na ha. May nakita kong daan sa likuran. Sumuot ka na lang doon sa mga damuhan. Hindi ka naman kasi marunong mag-drive eh. Paano ka? May iwan ka ba dito? Wala ka ng pakialam. Isipin mo sarili mo. Mamatay man ako, wala namang silbi ang buhay ko eh. Ayaw mo bang sumama sa akin at magbagong buhay na lang? Bagong buhay? Siraulo ka ba? Sa dami ko ng pinatay sa tingin mo eh, may puwang pa ako sa lipunan para magbago? Boy, ang mga taong halangang kaluluwa ay masusunog na sa impyerno. Hindi na kami tutubuan ng pakpak ng anghel. Sungay ng demonyo na ang meron kami. Kaya, mayos ka na nga. Huwag ka nang tumunga nga dyan. Babarilin ko yung mukha mo kapag tatanga-tanga ka. Inayos ko na lang ang paghawak ko sa baril. Pumesto kami ni Obeng sa entrance ng hideout. Wala pang ilang minuto, naghiyawan na ang mga aswang sa labas. Kahit saan yata kami pumunta, ay masusundan nila kami. Ganun katalas ang pang-amoy nila. Nasaan na si Tio? Nandyan lang yon. Gumagawa na naman ng kademonyohan. Maganda kayo lahat! Lalapit na sila! Kinabahan na ako nang marinig namin yun, Kabanong. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang hindi nauubos ang aswang. Basta ang sabi ni Obeng, para mabawasan sila ay dapat sa ulo tinatamaan. Napahawak ako ng mahigpit sa baril nang may binaril na silang aswang sa labas. Nagsimula na rin magpaputok si Obeng. Kaya ang ginawa ko ay sinubukan ko na rin. Natatakot pa ako kapag naputok kasi umuuga yung baril. Mabuti na lang at mahigpit at maayos ang pagkakahawak ko. Makalipas lang ang ilang minuto, napansin ko na nasa alanganin na ang sitwasyon namin. Hindi kasi gaanong kagalingan ng mga tauhan ni Mr. Galvez, kaya naman sinabihan na ako ni Obeng na tumakas na. Agad ko rin naman siyang sinunod. Pasimple akong tumakbo sa likuran ng hideout. May maliit na iskinita doon, pero napatigil na lang ako
ng may nakaharang sa daan. Kahit kaunting liwanag lang ang meron doon, nakilala ko kung sino ang isang yon. Si Lolo Gobert. Napaigpit ang hawak ko sa baril nang maalala kong kalaban na pala ang turing nila sa akin. Kung inaakala mo nga naman nakaharap kong muli yung taong tinulungan ko at ngayon ay papatayin ko na. Lolo Gobert, kalma lang ho kayo. Hindi naman ako kakampi nila Tio Gaspar eh. Napipilitan lang ako. Papatayin nila ako kapag hindi ako sumunod. Sa madaling sabi, ikaw ay utusan na walang sariling pag-iisip. Pasensya na po kayo. Wala lang talaga akong magawa. Pero hindi ibig sabihin nun sinusuportahan ko yung masasama nilang gawain sa inyong mga aswang. Kahit ano pa ang sabihin mo, sa kanya ka pa rin pumunta. Narinig mo naman ng mga kasamahan kong aswang, di ba? Galit na galit sila. At ang utos ko sa kanilang lahat ay wala kaming ititira kahit na ikaw. Wala na akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin mo. Bukod sa wala kang utang na loob, isa ka ring traidor. Sandali lang. Maniwala naman kayo sa akin. Hindi ko naman ito ginusto eh. Bibiktima rin ako. Manahimik ka. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Isasama na kita sa impyerno. Galit na galit si Lolo Gobert. Nagbago na siya ng anyo. Humaba ang mga kuko at maging ang kanyang tenga at dila. Nasa aktong aatakinan niya ako nang bigla na lang siyang bumulagtas sa sahig. Nakarinig ako ng isang putok. Pagtingin ko sa likuran ko ay nakita ko si Tio Gaspar. May daladala na siyang malaking maleta. Hindi ko alam kung ano ang laman nun, pero sa palagay ko, ang laman nun ay sobrang mahalaga. Tatanga-tanga ka eh. Pinakausap mo pa, dapat binaril mo na kagad. Dapat mamatay ka na rin eh. Tinutukan niya ako ng baril sa muka. Kinabahan ako nun. Buti na lang ay nakasunod na rin si Obeng. Boss, tara na. Hayaan nyo na yan. Kailangan natin ng tao. Kung magbabawas tayo, mas mahihirapan tayo. Alam ko ang daan dyan. Ipinwesto ko na rin kanina yung sasakyan natin para madali tayong makatakas. Mahusay. Sige, may balato ka sa akin. Nagmamadali na kaming maglakad. Binaril pa ni Tio Gaspar si Lolo Gobert kahit patay na siya. May nilusatan kaming iskinita na puro tambak ng kung ano-anong mga gamit. Nang makaalis kami sa iskinita, ay nakita namin ang sasakyan na nakaparada sa kabilang kalye. Naunang pumasok doon si Obeng. Sumunod naman si Tio Gaspar. Pagsasaran sana ako ng pito ngunit buti na lang ay nakaabot ako. Sama pa to ng samay, wala namang kwenta. Dapat magpakain ka na lang sa mga aswang eh. Buisit. Boss, ayaw mag-start. Ano? Subukan mo lang na subukan. Bilisan mo. Baka mamaya may makapansin na sa atin dito. Buisit, ngayon pa nasira. Kanina gumagana nung pinarada mo lang, di ba? Nasira na. Sira ulo ka ba, Obeng? Naiinis na si Tio Gaspar nun. Kaya kinakabahan na rin ako. Pagtingin namin sa labas, meron nang nakapansin sa amin na aswang. Nakatanaw siya sa amin habang nasa itaas ng bubong. Hoy, ikaw, inutil! Barilin mo yon! Magsusumbong sa mga kasama yon! Sige na, sumunod ka na! Agad akong bumaba. Pare-pareho kaming malilintikan kapag nakapagsumbong ang isang yon. Kahit na wala akong karanasan sa paghawak ng baril, tinutok ko ang baril sa aswang. Pagkalabit ko ng gatilyo, nadismaya ako nang hindi ko siya tinamaan. Napamura naman si Tio Gaspar dahil doon. Pinagsasampal niya ako sa muka. Apakawala mo talagang utak! Patatamaan mo lang, hindi mo pa magawa? Hindi naman po kasi ako marunong humawak ng baril eh. Wala akong pakialam. Basta nandito ka sa poder ko, kailangan mo magkaroon ng silbi. Sinampal niya ako ulit, ngunit buti na lang ay naisalag ko ang hawak kong baril. Umaray-aray siya. Babarilin na sana niya ako nang mapaandar na ni Obeng ang van. Sige na, tara na. Umalis na tayo. Pinandar na ni Obeng ang sasakyan pero kapansin-pansin na mabagal lang yon. Oh, bakit mabagal? Ano ito? Karo ng patay? Bilisan mo, visit ka. Baka mapurnada pa itong daladala ko eh.
Boss, ayaw bumilis eh. Parang sira yata yung makina. Paglingon namin sa likuran ay nakahabol na sa amin ang mga aswang. Kabadong-kabado na ang mukha ni Tio Gaspar, pero si Obeng ay kalmado lang. Kakaiba ang tingin niya sa akin. Mga ilang sandali lang, huminto na rin ang sasakyan. Bigla yung namatay sa gilid ng kalsada. Nag-start pa rin naman ang sasakyan, pero namamatay-matay ulit. Malapit na sila! Ayaw kong mamatay sa ganito. Walang yaka, Obeng. Pandarin mo ang sasakyan na ito. Boss, ayaw nga eh. Bobo ka ba? Natameme si Tio Gaspar noong mga sandaling yon. Hindi niya inakala na sisigaw ng ganun kalakas ang kanyang kanang kamay. Ano? Papatayin mo ako? Sige, patayin mo ako. Lalo kang hindi makakalis dito dahil hindi ka naman marunong mag-drive eh. Parang natauhan si Tio Gaspar noon. Inalis na niya ang pagkakatutok ng baril kay Obeng. Wala na kaming nagawa nang makalapit na ang mga aswang. Nakapalibot na sila sa amin. Pilit nilang binabasag ang salamin. Mabuti na lang ay matibay ang salamin ng van. Mamahalin kasi ang sasakyan na yon, kaya matibay. Yetang buhay ito, oh. Kalma, mapapandar ko rin ito. Nakita ko sa salamin na sumenyas na sa akin si Obeng. Nang hindi na nakatingin sa akin si Tio Gaspar, ay pinalo ko siya ng baril sa ulo. May malay pa rin naman siya pero nahilo siya sa ginawa ko. Gago ka. Bakit? Inago ko sa kanya ang baril. Tapos mabilis kong binuksan ang pinto at pwersahang inilabas si Tio Gaspar sa mga aswang. Mga traidor! Nilapa na agad siya ng mga aswang. Pinagpiestahan siya sa labas na parang isang almusal. Isasara na sana namin ang pinto nang mahagip ng kuko ng aswang si Obeng. Naisara naman namin ang pinto, kaso nga lang, sumirit agad ang dugo mula sa leeg niya. Kumuha agad ako ng tela at tinapal sa leeg niya. Ganun pa man, hindi nun natigilan ng pagdurugo. Pumesto ulit si Obeng sa manibela. Walang kaproble-problema na napaandar niya ang sasakyan. Palagay ko, nagkukunwari lang siyang nasisira ang sasakyan kanina. Pinarurot ni Obeng ang sasakyan at madali naming naiwan ang mga aswang. Pero kalaunan, nang makalayo na kami ay huminto na rin kami sa gilid. Hindi na niya kayang magmaneho dahil nanlalabo na ang kanyang paningin. Iwan mo na ako. Mamamatay na ako. Maabutan ka rito ng mga aswang. Hindi, isasama kita. Tanga ka ba? Magiging pabigat lang ako. Umalis ka na. Halos nauubo-ubo pa siya at mas lalong dumugo ang leeg niya. Umalis ka na. Dalhin mo ang maleta. Pabuhay ka na sa Maynila. Bilis! Sandali kong kinuha ang maleta. Nang balikan ko si Obeng ay hindi na siya tumutugon sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang namatay. Wala na akong kasama noon, Kabanong. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako at pinaubaya ko na lang sa Diyos kung saan ako mapapadpad. Hindi pa man ako nakakalayo ay biglang dumating sila Mang Arthur. Hinarang nila ako. Ang papangit at nakakatakot ang mukha ng mga kasama ni Mang Arthur. Noong mga sandaling yon, nawala na talaga ako ng pag-asa. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Ano yung dala mo? Hindi ko rin alam eh. Hanggang sa puntong ito, wala ka pa rin alam. Kaya una pa lang alam kong hindi mo kilala ng lubos si Gaspar eh. Wala kang alam na siya ang tunay na mas masahol pa sa demonyo at hindi kami. Kung papatayin niyo ako kasi sumama ako sa kanila. Sige, gawin niyo na. Nakikiusap ako. Pagod na ako eh. Sige na, para maging masaya na kayo dahil napatay niyo na ang lahat. Gusto kitang tanungin, natatakot ka ba sa akin? Oo, natatakot ako sa iyo. Aswang ka eh. Tao ako. Natatakot ako sa iyo kasi alam kong damay ako sa mga kasalanan ni Tio Gaspar. Nabuhay ka ng maayos. Ha? Alam ko na hindi ka tulad ng tiyuhin mo. Alam ko na hindi mo rin gustong mamatay ang mga kaangkan ko. Isa pa, bilin sa akin ni Nanay Feliz na ikaw lang ang hahayaan kong mabuhay. Sige na,
umalis ka na sa probinsyang ito. Huwag ka nang babalik dito kahit na kailan. Dahil isang beses lang kitang palalayain. Sa sinabing yon ay nabuhayan ako ng dugo, Kabanong. Nang tingnan ko ang mga kasama niyang aswang, ay nawala na ang galit sa mga mukha nila. Maraming salamat, Mang Arthur. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Lalong-lalo na ang tiyuhin ko. Tumango na lang si Mang Arthur. Umalis na rin sila pagkatapos noon. Inabot na ako ng umaga sa paglalakad. Wala pang tao sa terminal na makarating ako. Wala akong kapera-pera kaya hindi ko alam kung papaano ko makakauwi ng Maynila. Hanggang sa maisipan ko na lang na buksan ang maleta. Laking gulat ko nang makita ang laman nun, Kabanong. Agad kong sinarado. Kumuha lang ako ng 1,000 sa loob at patay mali siyang sumakay na sa bus. Sa karanasan kong yon ay natutunan ko na talaga palang minsan tao ang masama. Tao ang nagdudulot ng salot sa lipunan. Kagaya na lamang ni Tio Gaspar. Ang tiyo ko na sa huli, nauwi rin sa wala ang lahat ng pinundar niyang kasamaan. Wakas,